Hello mga ka-legit Davercads, panibagong updates kung saan Master Hoynyo Joey De Leon and Tito Sen abay sinupalpalang ilan sa mga news insiders na nagsasabing nalulugi na at magsasara na nga ang show. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga dahil kahapon po nag-post or nag-upload itong si Mr. OG Diaz sa kanyang official YouTube channel na Showbiz Now na, kung saan ay meron po itong caption na Itbulaga magsasara na, why? So dahil po dito talagang hindi po napigilan ng ilan sa mga legit Davercads at netizen na magbigay ng saloobin patungkol sa mga inilabas at mga statement nga ni Mr. OG Diaz sa kanyang official YouTube channel, na kung saan ito po yung sabi niya. Ayun nga, ito nakasulat din kay Kapatid Insider. Yan ang ilan sa mga statement ni Mr. OG Diaz na sinasabi ngang tila baga sure na sure sa kanyang mga pananalita, na tila baga sure siya na magsasara at nalulugi na nga ang Itbulaga. So dahil po dito sa isang portion po ng Gimme 5 last Tuesday ay nagbigay ng kanyang saloobin ito pong si Master Hoynyo Joey De Leon and Tito Sen patungkol po sa isyong ito. So ganito po yung ginawa nila. Nagpaka-generous sa pagbibigay ng cash prize sa live audience si former Senator Tito Soto nitong Miyerkules sa Gimme 5. Kani-kanina lang, laro ng mga henyo segment ng Itbulaga. Ginawa ito ni Tito Sen para patunayang hindi raw nalulugi ang kanilang noontime show at TVJ Production Incorporated at walang katotohanan na magsasara na raw sila. Ayon kay Senator Tito, may sinungaling na nagkakalat na nalulugi raw tayo at magsasara na raw tayo. So ito po yung isa sa pinakamabigat na sinabi ni Tito Sen at na patungkol sa bagay na ito, na ito po ay isang manifestasyon na walang katotohanan ng ilan sa mga ito. Sabat naman ni Sir Joey De Leon, Tito, naiinggit lang ang mga yan dahil hindi sila kasali sa top 5 longest running show in the world. Dagdag pa ng dating Senate President, para raw mapatunayan na fake news ang naglalabasang chismis na nalulugi na sila sa Huwebes, ay bibigyan daw nila ng kopya ang media filed income tax return nila sa BIR. Wala namang binanggit na pangalan, show o channel, pero may hinamon si Henyo Master Joey. Ito muna ang hamon ko. Umabot lang kayo ng 15 years, baka luluhod ako sa harap nyo. 15 years lang ha, hindi 50 years, hirit pa ni Joey. Bastusan na kasi, labanan bastusan na, siraan, walang kwenta. Enjoy lang tayo. Umabot muna kayo ng 45 years, longest running show, top 5 in the world. Mainggit kayo, bakit kayo ganyan, ang sasama ng ugali nyo. So ganito po katindi yung mga sinabi po ni Master Hoynyo Joey De Leon doon po sa Gimme 5 segment, kung saan wala naman po siyang any binanggit na pangalan, pero talagang nakikita mo sa mga salita niya na medyo galit talaga siya. Halatang masama ang loob ni Henyo Master dahil Pilipinas naman daw ang daladala nilang bansa sa pagkakakilala ng Itbulaga bilang isa sa top 5 longest running show in the world. Samantalang hindi naman nagbigay ng anumang pahayag si Vic Soto, tahimik at patawa-tawa lang ito habang naglilitanya ang kapatid niyang si Tito Sen at kaibigan na si Joey De Leon. Sa huli ay muling ipinaalala ni Tito Sen sa publiko na fake news ang naglalabasang balita na nalulugi at magsasara na nga ang Itbulaga. Kasi base pa po sa mga informasyon na lumabas na this April po, pagpasok daw di umano ng April, ay nagbaba daw ng rate ito pong Itbulaga sa lahat po ng mga advertisers po nila ngayon, dahil yun nga daw, medyo natataasan ang mga advertisers di umano sa mga ibinabayad nila sa pagpi-place ng kanilang mga ads. So hindi lang naman po si Sir OG ang naglabas ng ng balitang ito, but of course meron din ilang mga tape vloggers ang nagpapakalat ng fake news na ito. At the same time, meron din pong isang Facebook page na nagsasabi na parang talagang siguradong sigurado siya doon sa sinasabi niyang nalulugi na nga ang Itbulaga. So
may kurot din naman talaga. Kumbaga parang paninira kasi yan talagang paninira siya kasi syempre may mga advertisers na nanonood. Katulad na nangyari po dun sa tape, 'di ba? May mga advertisers po sila na talagang kumbaga parang pag narinig po yung ganong senaryo, possible po yan na talagang may mangyayaring hindi maganda. Kaya ngayon pa lang ay binabara na ni Sir Joey De Leon ang mga nagpapakalat ng fake news patungkol sa show. Nakita natin na sobrang galit po talaga si Sir Master Henyo at Tito Sen patungkol dyan. At dun po sa ilalabas nilang dokumento na income tax return, ito po yung or BIR po nila, yung binabayad nilang buwis, ito po ang pagpapatunay na sila po ay hindi nalulugi at nagbabayad sila ng tamang buwis. No, kapag po kasi malaki yung tax mo, ibig sabihin malaki yung income mo. Ganon po yung yung mathematical equation nun. And isa pa rito is ibinasura din ng TVJ ang mga idea na sinasabi nga na nauubusan na rin daw sila ng pondo. At isa rin sa mga sinabi kasi ni Sir OG Diaz doon po sa kanyang channel na dapat daw kung nangyayari nga daw na nagkakaroon na ng pagkalugi or pagkakaroon ng financial problem dito sa Itbulaga, why not daw nababaan ang mga talent fee ng mga main host dito po sa nasabing show. Kasi kung talaga daw ang purpose ng Itbulaga ay mamigay ng papremyo, tumulong, it doesn't matter kung bababaan daw yung kanilang talent fee. So yun po yung ilan sa mga statement ni Mr. OG Diaz sa kanyang showbiz channel. So para po maunawaan, mapanood nyo ng buo yan, panoorin nyo sa channel niya yung mga sinabi niya doon. At yun nga yung sinasabi nila na parang hindi raw matutuwa ang It Showtimes once na nagsara ang Itbulaga. Ang nakakatawa lang, parang siguro sila doon po sa mga statement nila na talagang ang nalulugi at talagang magsasara ang Itbulaga. Hindi naman po aabot ng 44 years ang Itbulaga kung hindi po nila kayang na i-manage, no? At alam natin na kahit ano pang gawin, kahit pabali-balik ta rin pa natin, may fan base na po ang Itbulaga. At even yung mga loyal for 44 years na mga advertisers na nag-place ng ads sa kanila ay hindi po sila iniwan. Kahit yung mga malalaking advertisers po ay hindi po sila iniwan mula noon hanggang ngayon. Paano po mangyayari na nalulugi sila? So yun po yung ilan sa mga basihan. At the same time, kung nalulugi sila, bakit po sila kailangan lumipat pa ng mas malaking venue kung talagang nalulugi sila? Kasi mas malaki po ang expenses kapag mas malaki ang venue at mas malaki yung place na pagdadausan ng kanila pong programa. So yun naman po ay ibinalita ni MVP o Sir Manny B. Pangilinan na magkakaroon na sila or ililipat na sila sa Meralco Theater. So kayo po, anong saloobin niyo patungkol dito, comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.